So guys, what's up? Ngayong araw, samahan nyo akong i-set up ang ating gitara. So umorder ako ng string sa Lazada. Papalitan na natin siya ng string. Tsaka i-adjust natin yung kanyang taas, yung kanyang action. Kasi medyo high action siya. So tara, samahan nyo ako sa ating DIY home setup na gagawin. Samahan nyo ako kung talagang may adjust natin ng tama. Kailangan maging maingat tayo para walang fret buzz sa ating gitara. Okay, umpisa natin. Let's go! At finally guys, dumating na yung ating in-order na isang set ng Elixir strings sa Lazada. Maayos ang pagkakapak at nakabubble wrap. Ito yung kakabit natin sa ating gagawing gitara. At ito nga guys, syempre una natin gagawin ay alisin yung mga strings. So yan yung mga string peg na nakalock doon sa ating bridge, tinanggal na natin. So yan ang una nating step, ang tanggalin ang ating mga strings. Next step ay gumamit ng accurate na ruler o anumang panukat na diretso para malaman natin kung gaano kataas yung ating hahabulin para may low action ang ating neck o fretboard sa ating gitara. Kapag nalaman na natin kung gaano kataas ang ating hahabulin, kumuha tayo ng allen wrench at hanapin natin yung truss rod sa ating gitara. Nasa dulo ito ng ating fretboard sa loob ng butas sa gilid. Pipihitin natin to mula sa harap natin papunta sa unahan. Yan, panoorin natin yan sa video. Yan, dahan-dahan lang at pahinay-hinay. Huwag niyong bibiglain at baka masira ang inyong fretboard at masyadong umunat. Pagkatapos natin i-adjust ang ating truss rod, ay ating sisipatin ulit kung diretso na ba siya, kung gaano na naunat ang ating fretboard at neck sa pagkakapihit. Guys, paulit-ulit itong gagawin hanggang sa matansya natin kung ito ay diretso na at talagang pantay na dun sa bridge. At after nga natin i-adjust ang ating truss rod, ay paulit-ulit tayo nagtanggal kabit ng ating mga strings sa ating fretboard para matimpla kung gaano na ito kataas. So parang relasyon, tanggal kabit, balik, char. So babawas naman tayo ngayon sa ating saddle para matimpla natin ang taas. Ngayon guys ay babawasan natin ang ating saddle sa pamamagitan ng ating liha. So ang sukat ng lihang ito ay 100. So parang relasyon lang yan. Nope. Kailangan mong bawasan ang ating pride para magtagal ang ating relasyon. Hindi ka pwedeng magdagdag, char. So pagkabawas sa isukatin natin, kailangan pasilipin lang natin yung ating saddle para mababa siya kasukat ng ating neck. At konting reminder lang guys, wag kayong babawas muna sa ating nuts. Wag yan ang ating unahin, palaging truss rod muna at ang ating saddle. Kasi itong nuts, pwede yan lagyan ng double-sided tape para pakapalin. Para pag nag-fret buzz, ay mawawala ito kung tumangkad siya ng kaunti. So, guys sa relasyon, huwag mong gagalawin ang hindi sa iyo, char. Oh, no. At eto na nga guys, natimplahan natin ang ating truss rod at ang ating saddle. Paulit-ulit tayo nagtanggal kabit ng ating strings para mahuli ang tamang timpla. At nakita nga natin na konti na lang ang kulang. Dito na tayo magdadagdag ng height sa ating nuts kasi sagad na ang ating saddle at ang ating pagpihit sa truss rod. So, yung konting buzz ay dito natin i-adjust. Magdadagdag tayo ng mga 3 patong ng double-sided tape sa ating nuts. Dito to mag-a-adjust ng taas at mawawala ang pag-fret buzz kasi aangat siya ng kaunti. Mas ideal to at advisable kasi pag dinikit mo ito ng mga glue o mighty band ay mas hindi siya matanggal. Mahirapan kang palitan pag gusto mo tong palitan. So finally natapos na natin mag-adjust kaya ikakabit na natin ang ating strings. Pero syempre bago yon, linisan muna natin ang ating gitara. Itong gamit ko ay lemon oil na may halong virgin coconut oil para mas tipid. Yan, para mas presentable at maganda ang ating gitara bago ikabit ang ating mga strings at masarap sa kamay pag tinugtog na at tinipa ang ating gitara. After natin linisan ang ating gitara ay ikakabit na natin ang ating in-order sa Lazada na Elixir set ng ating mga strings. Dito natin ikakabit yan sa ating mga tuning pegs. Yan, sa ating mga tuning pegs at sa bridge yung ating string pegs. Yan, kailangan maingat natin tong ikabit para hindi magasgasan at masira ang pintura at ganda ng ating gitara. Konting ingat din baka matusok tayo sa kamay o di kaya naman sa mata. At finally, ito na.
wala. Napakaganda na ng ating gitara. Ito ang ating DIY home setup ng ating gitara. Nilow action natin ito at nilinisan. Pinalitan din natin ang ating ordinary string ng ating Elixir, isang set na string galing sa Lazada. Napakaganda, parang ating asawa. Char. So ito na guys, mga labasan ng ating setup sa gitara. Yan. Sound check na natin siya. Okay, sound check. Walang fret bass. Andito, nakaukit pa rin sa puso ko. Sabihin mo, wag na lang. Andito, nakatata pa rin sa isip ko. Paano mo kinalimutan ang lahat? Kay bilis, ba't umalis? Nagkakamit kung bigla nang ikman ng mga isip na mawawala. Nang bigla nang ikman ng mga laman na idang lahat. Di ako sanay sa biglaan, sana nawala. Hey. So yun nga guys, nagawa natin ng maayos ang paglo-low action ng ating gitara. In-adjust natin yan. Kailangan meron lang kayong mga guide. Madali lang to guys, sundan nyo lang. Huwag kayong gagalaw dito sa yan nut. Huwag kayong munang gagalaw dyan. Una yung gagalawin, yung una nating ginalaw, yung Allen wrench dito, yung truss rod. Yan, makikita nyo yan, oh. Yan. Yan ang unang gagalawin nyo. Pipihitin nyo lang ng paunti-unti. Hanggang sa, ito ay bumaba, yung fretboard, yan. Sisilip-silipin nyo, medyo matagal. Medyo nakapas forward to, pero tama yung ginawa natin. So, una nating ginalaw ay truss rod, yung pihitan. Sunod, bumawas tayo sa saddle. Yan. Dito sa saddle. Sa bridge yan. Yan. Saddle. Doon tayo bumawa sa ilalim, kumaskas tayo. At nahuli nga natin ng tama. So kung meron konting fret bass, mahahabol nyo yun. Sundan yung ginawa ko sa nut. Dito. Yan. Advisable pa yon kasi ang ginamit natin para umangat ng konti yung nut at mawala yung fret bass, yung double-sided tape. Mga ilang patong sa tansyahin nyo para mawala yung fret bass. Aangat ng kaunti yung nut, so mawawala yung fret bass. So yung baba niya nandun pa rin, maganda. Yan o. Ang sarap sa kamay guys. So hanggang dito na lang muna ang ating vlog para sa araw nito guys. Maraming salamat sa inyong panonood. Nawa nakapagbigay tayo ng konting kaalaman at tulong sa mga mahilig maggitara at may mga mataas na action na gitara na may truss rod sa kanilang gitara. So kung wala tayong budget para magpa-setup, tayo na lang gumawa sa ating bahay. Sundan lang ang mga tutorial na nasa YouTube gaya nito. So maraming salamat po sa inyong pagsuporta sa ating munti at humble channel, ang Godseed TV. Maraming salamat po. Patuloy po yung mag-subscribe at i-like ang ating video para patuloy po yung maging updated sa ating mga bago at susunod pa ang mga videos. Maraming salamat po and God bless us all.